mabigyan ng mga kabataan dahil alam naman po natin na walang magsasalita para dun sa usapin ng kalikasan, kundi yung mga kabataan na sumusunod na magmamana po nun. May mga ganun po ba kayo? Advocacy campaign regarding po doon kung mamarapatin nyo lang po? Ibinahagi na ng SK Pinagbuhatan ang kanilang mga paunang proyekto para sa kanilang unang 70 araw noong November 27 sa kanilang kauna-unahang katipunan ng kabataan. Layunin ng nasabing pagtitipon ay ang mabigyang boses ang mga kabataan ng barangay na dinaluhan mula sa mga private at public youth organizations at ilang mga eskwelahan sa Pinagbuhatan, nang sa gayon ay matugunan ang mga nararapat na pangangailangan. Ngayon po, isinagawa natin ang kauna-una katipunan ng kabataan sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, kung saan po inimbitahan natin ang mga officers ng ating 36 youth organizations. Kasama na rin po ang 6 na schools dito po sa Barangay Pinagbuhatan. Mapapublic or private, gusto natin may involvement yung mga bawat kabataan and organizations dito sa barangay natin. Aktibong partisipasyon ang nais makamtam ng mga opisyales ng SK ng barangay, kung saan sila rin mismo ang bumababa sa mga kabataan. Sports naman din ang isa sa mga imnumungkahi ng mga kabataang dumalo sa nasabing assembly na sanay mabigyan ng tugon. Ito po ang araw kung saan pwede kami magbahagi ng aming mga ideya at kung saan mas mapapaunlad namin ang aktibong partisipasyon ng kabataang Pinagbuhatenyo. Isa po sa mga naging concern ng mga participants ay ang tungkol sa sports. Marami pong kabataan ang gusto talagang maging aktibo sa pagdating sa sports. Gusto po nila magkaroon ng liga, magkaroon ng mga equipment kasi marami po sa kanila ang hindi nakakagamit talaga ng basketball court. Kulang sa mga equipment. Ayun po ang tutugunan ng ating SK Kagawad na si Aina Caris. Hinihikayat at nananawagan din ang kanilang SK Kagawad Kuya Kim sa mga kabataan ng Pinagbuhatan na bumuo pa ng organisasyon. Tinatawagan po namin ang lahat ng kabataan dito po sa ating barangay Pinagbuhatan. Ang nung mga nakaraang araw po, hinikayat po natin sila na magbuo ng mga organisasyon at tinatawagan po namin yung mga kabataan po na nasa purok o sa mga HOA po, lalong-lalo na po sa nagpayong, nang sa gayon po ay maging bahagi po sila ng mga plataforma, proyekto at programa na hindi lamang po para sa ating barangay at lalong-lalo na po para sa inyo po sa mga kabataan. Naibahagi pa at ikinagagalak rin namang inaasahan ng SK Pinagbuhatan ang kanilang susunod na katipunan ng kabataan upang maibahagi ang kanilang programang Youth Investment Plan. Very happy yung involvement ng ating mga kabataan and hoping sa mga susunod pa na katipunan ng kabataan ay madidiscuss naman natin yung ating project for the 2 years o yung tinatawag natin na ABIP, your annual Barangay Youth Investment Plan. So yun naman po, yearly investment plan. So excited kami buuin yan, kasama din sila syempre. So for this one, parang touch point, touch base lang. Ano nang gagawin natin for the first 90 days. Sa lahat ng ating youth organizations at sa mga patuloy na talagang nakikinig po sa tawag ng paglilingkod para sa Barangay Pinagbuhatan. Maraming salamat dahil nandito kayo. Looking forward for more projects and events. Lahat ng proyekto namin ay sasangguni namin sa inyo dahil tama nga naman ang aming pangalan, Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan. Babaliin na natin yung sistema na magkakaroon tayo ng mga proyekto na talagang nilalarga lang ng walang consultation kung ano ba talaga yung kailangan ng ating mga kabataan. From this point forward, magiging boses nyo po ang Sangguniang Kabataan at magiging kakampi siya ng bawat kabataan sa Barangay Pinagbuhatan. Kabataang Pinagbuhatenyo, aktibo! Aktibo! Kabataang Pinagbuhatenyo! Ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.